Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nasa tahanan at saan mang dako kayo naroroon sa araw pong ito. Ang araw pong ito ay isang espesyal na araw. Una po, ito ay araw ng Panginoon na kung saan patuloy natin siyang sinasamba at patuloy na pararangalan. Pangalawa po, ito ay araw ng mga ilaw ng tahanan ng ating mga nanay o ng ating mga ina. Kaya sa lahat po ng mga ina, Happy Mother's Day sa bawat isa. Nawa ang araw pong ito patuloy na magbigay ng kapurihan at karangalan sa Panginoon sapagkat tunay na siya ang karapat-dapat nating parangalan. Kaya atin pong sisimulan sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! We honor you, God. We give you all the praises sapagkat kayo lamang ang karapat-dapat na parangalan. Wala nang iba pa o aming Diyos na kataas-taasan. Kami po ay nagagalak na patuloy na kayo ay sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, ginabayan kami sa buong isang linggo. At sa araw na ito muli, meron kaming galak, taglay ang kapakumbabaan, lumalapit sa trono ng iyong biyaya at hinihiling ang patuloy na pagsama niyo sa amin. Sapagkat kung kami ay iyong sasamahan, meron lagi kaming tagumpay. Kaya hayaan nga po, Panginoon, na ang bawat isa patuloy na magbigay ng kapurihan, kapasalamatan sa inyo. Kayo na dakilang Diyos. Inihiling namin ang patnubay, gabay ng banal na Espiritu sa gawain po sa araw na ito. Luwalhatiin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon po tayo ay aawit sa Panginoon upang patuloy natin siyang maparangalan, maitanghal ang kanyang pangalan. Watawat sa may igubong tuluyan.
Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kapatid na patuloy po na nakikiisa sa ating gawain, sa mga nanay po na ngayon po ay sineselebrate ang Mother's Day. Happy Mother's Day. Salamat po sa Diyos na tayo ay binigyan ng pagkataon upang patuloy na parangalan, papurihan ang ating Diyos. Amen. God is good sa bawat isa, sa mga nasa tahanan, sa mga sumusubaybay, kasi marami rin po yung sumusubaybay sa atin. Minsan po naglalapas 300. No? Kaya praise God. Sabi nga po ng iba, ipagpatuloy yung live stream kahit na po may regular ng gawain kasi mas marami nakaka-attend o nakakapakinig. Hindi lang po dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa naaabot, maging po sa iba't ibang sulok dito sa Pilipinas, Albay, Sorsogon, Las Piñas, Lopez, Metro Manila, inaabot po ng pangaral. Kaya purihin ang Panginoon na malaking bahagi po na tayo po ay nakapaglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga po, hindi sayang, pagamat parang nalimitahan, pero yung salita ng Diyos mas maraming naabot, mas maraming narating po. Kaya praise God. Glory to God. At ang ating pong Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan, at siya po yung dapat itanghal. Siya po yung dapat na bigyan ng honra. Good morning po sa bawat isa. Good morning po doon sa nasa bahay nila, kung nasaan man sila. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong pong umaga. Ang bahagi po ng salita ng Diyos na ating pong pag-uusapan ay nakasulat sa aklat po ng 1 Samuel chapter 17. Very familiar po itong text. Pero isang challenge po kasi yung gusto kong ibigay, na bawat isa po ay may hamon sa buhay, at anuman yung hamon dapat pong labanan at pagtagumpayan po. Kaya babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 17 beginning verse 32. Sabi po dito, sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang iyong puso ng sinuman dahil sa kanya ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ang Filistiyong ito. Sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ang Filistiyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa at siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumarating na mga leon o kaya'y uso, ay kinukuha niya ito sa isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking iniligtas ang kordero mula sa bibig. Kapag dinaluhong ako, ay aking hinahawakan sa panga at aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay na ang iyong lingkod ng mga leon at mga uso. Ang Pilistiyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David ang Panginoon na ang nagliligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng uso ay siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilistiyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka, samahan ka ng Panginoon. Dumating ang Pilisteo at lumapit kay David, nakasama ang lalaking tagadala niya ng kalasag na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Pilisteo, nakita niya si David at kanyang hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa, mapula ang pisngi at maganda ang mukha. Sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba'y isang aso at ikaw ay lalapit sa akin na may dalang tungkod? At nilait ng Pilisteo si David na sa magitan ng kanyang mga Diyos
sinabi ng Pilisteo kay David, halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa iyong papawid at sa mga hayop sa parang. Pagkatapos ay sinabi ni David sa mga Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malalaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo, ibibigay ko ang bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa iyong papawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos ang Israel. Pagpalain ng Diyos ang mga talatang ating binasa, tayo po'y mag-pray. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay binigyan niyo ng pagkakataon sa araw pong ito. Tunay na ikaw ang makapangyarihang Diyos na pinaglingkuran po ni David. Siya rin po namin pinaglilingkuran ngayon at hayaan po ninyo na maramdaman po namin na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan at kaya magligtas sa amin sa anumang sitwasyon o anumang paganib o anumang hamon sa daigdig dito. Bigyan po kami, Panginoon, ang matatag at matibay na pagtitiwala sa iyo sapagkat kailanman hindi mo bibiguin, hindi mo kailanman pababayaan, kundi iyong sasamahan. Papuri at parangal ay sa iyo, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakagandang bagay po na makita natin. Sabi ko nga po, siguro at the age of 8, itong mga passage na ito ay naituro sa akin, binabasa ko rin, at hanggang naging pamilyar sa akin kung paano po yung pakikipaglaban. No? Ako po ay dati, sanay akong gumamit ng tirador. No? At yun ang isa sa kasangkapan ng mga taga-bundok, yung tirador. No? Tirador sa kayupana. Yung dyan araw na tinatawag. Kaya nga, isang bagay po na sa akin yung pagtitirador ay asintahan, pursuhan din. At na nagagawa kong tumarget ng mga maliliit na ibon sa puno ng nyog o sa dulo ng nyog at tinatamaan. Ibig sabihin, mayroong skill. No-observe ko bumubuti ko sa isayan dito, ito'y labanan ng bansa. Magkalaban yung Pilisteo at mga Israelita. At maraming beses na nagtatagumpay yung mga Pilisteo sa labanan. At dumating pa yung pagkataon na ang Pilisteo ay merong isang pinaka-leader ng sa digmaan na sabi 9 foot yung taas. 9 feet. Hindi lang 7-footer, kundi 9-footer. Malaki. At yun ang naghahamon ng 1-on-1. No? Parang ang tindi, ang laki-laki na 1-on-1. Magpadala kayo ng ihaharap nyo sa akin para nakakainsulto. Para bang ang laki-laki na niya, hindi lumaban doon sa karamihan, kundi magpadala kayo ng isa ninyo para labanan ako. Eh di masyadong ninervyos yung mga kawal ng Israel. Sila mga 6-footer lang eh. Ayun, 9-footer. Kaya walang makaharap. No? Walang makalaban. Pero dito nakita ko po ang isang kagandahan ng isang kabataan na may pagkatakot sa Diyos. Isang kabataan na may tiwala sa Diyos. Isang kabataan na may karanasan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na marinig ni David yung hamon, nagpresenta siya. Hindi man siya kakabilang sa kawal, bagamat yung kanyang 3 kapatid na panganay ay kabilang sa kawal. Pero siya hindi, nasa kabataan pa siya eh. Siguro mga 16 or 17, katulad ng mga pinagbabawalan ngayon na pumunta ng simbahan. No? Ganun lang may edad niya, wala pa siyang 20. Pero walang naglakas loob doon sa mga kawal, siya nagpresenta. Sabi niya, ako lalabanan ko yan. Narinig niya yung hamon na magpadala. Isang bagay na makikita po natin dito na bakit nagawa ni David yung ganong sitwasyon, yung ganong kalagayan, na sa kabila po ng challenge, no,
malakas yung loob niya, hindi siya kinabahan, hindi siya nakaramdam ng rurunuton sana siya, hindi niya naramdaman na hindi ko kaya yun. Ang pakiramdam niya, kayang-kaya niya. Why? Ang isang reason, dahilan, sapagkat ang Panginoon ang kasama niya. Sa buhay po ng tao, kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, walang takot na maaaring manaig sa iyo. Pero kapag sinasabi mo lang at wala talaga sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos, makakaramdam ka ng takot no? Makakaramdam ka ng baka kung anong mangyari. Sinabi ko nga po nung linggo na ano man yung ipahihintulot ng Diyos kung magiging sampol, walang problema sa akin, no? Kasi alam ko na may gagawin ng Diyos sa lahat ng bagay. Ano man ang pinahintulot. Kaya dito po, yung challenge si Goliath na walang makasagot sapagkat higanti siya, malaking tao siya, sanay siya sa labanan. Kahit yung mga sanay sa labanan, sabi po dito mula pa sa kabataan, sundalo na talagang mamamatay na, palaban na. Kaya wala naglakas loob na lumaban sa kanya. Pero nung marinig ni David na may Diyos sa kinikilala, may Diyos sa pinaglilingkuran, may Diyos sa pinagtitiwalaan, at alam niya hindi siya iiwanan, kundi siya sasamahan, sabi niya, ako lalaban. Kaya sabi ni Saul, okay, kung yan ay desisyon mo, bagamat hindi mo kaya. Minsan po kasi ang tingin ng tao sa mga kapwa niya na underestimate, parang hindi kaya. Praise God, sapagkat kapag sa Diyos ka nagtitiwala, yung mga hindi kaya ng tao, magagawa ng isang tao nagtitiwala sa Diyos. Kaya ano sa kanyang murang kaisipan, sa kanyang kabataan, bilang sabi, musmus pang kabataan, sabi ng iba, may gatas pa sa lapit, yung mga edad na ngayon, mga 14, 16, gano'n, ay nagpresenta siya. At ang sabi ng hari, okay, suotan siya ng sandata, at nang masuotan siya ng sandata, hindi siya makagalaw sa bigat ng sandata. No? Parang sabi niya, hindi siya makalakad. Isuot na sa kanya yung armor niya, yung defense niya, dalhin na niya yung protection niya, dalhin na niya yung sibat, dalhin na niya yung espada. Hindi siya makakilos sa bigat. Di bata pa talaga. No? Hindi binata, bata pa talaga. Praise God, dahil sa kabataan na mayroong pananampalataya sa Diyos, hallelujah. Nagkaroon po ng malaking pagbabago sa kabuuan. No? Kaya kung wala po nakipaglaban na David at nalagumpay, mananatili pong nilalait, mananatili po yung paghamak ng mga kaaway. Kaya sabi ko nga po, kinakailangan may tumayo, kinakailangan may manindigan. Kasi kung walang maninindigan, magpapatuloy no? Parang naabuso yung mga bagay na hindi dapat abusuhin. Bagamat sa atin po, sa paglilingkod sa Diyos, anytime naman po tayo pwede maglingkod sa Diyos Sabi ko nga po ngayon, binuksan na po natin yung gawain dito sa ating church, Merkulis, Biyernes, Linggo. Binuksan na po natin yun. At nagpapatuloy po tayo sa amin po ay tuloy-tuloy. Sabi ko kung yung sana naman wag na, ayaw ko nang banggitin na tutuloy na naman ang extension kasi hanggang 25 para o kailan pa. Pero sabi ko pag ginawa nila yun, aaraw-arawin ko na yung pangangaral sa live stream. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday hanggang Friday. Magre-rest lang ako na Saturday. Patuloy na yung pangangaral. Kasi yun siguro ang gusto na, kasi ang akala ng demonyo, kapag napigilan ang pananambahan, wala nang magagawa. Di ba? Yung kongregasyon, pwedeng iba-ibang araw pumunta. Hindi pwede marami. Hindi kung ilan ang pumunta. Kaya meron pong magagawa. Dito sa sitwasyon, nung isuot ni David, sabi niya, hindi pwede Hindi ako makagalaw. Saka sabi niya, ang reason ko, kaya ako pupunta ron para umatake, hindi para magdepensa. Kaya inalis po niya yung mga bagay na kasangkapan sa pandigma. Ano po yung gusto makita natin dito? Minsan po meron tayong mga sariling alam para magtagumpay, para lumaban. Pero dapat po alisin natin yon ang pagtiwalaan natin ang lubos ng Diyos. Okay? Ang Diyos po ating pagtiwalaan. Kasi higit ang magagawa ng Diyos. Minsan po, di ba, dami nating alam. Tingnan po niyo ang daming alam ngayon, siyang may sakit. Mga doktor, mga frontliner, sino-sino mga medical, siyang mga nagkakasakit, may mga alam yun. Nakakover yun.
Kasi po, yung demonyo nga na sakit na yan ay talagang sa demonyo nang galing kasi mga komunista at mga walang pagkakilala sa Diyos yung pinagmulan yan. No? Kaya talagang dapat ang mga anak ng Diyos tuminig sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi doon sa ginawa ng tao. Si David, nung maisuot niya, hindi pwede, sabi niya, hindi ko kailangan to. Ang Diyos sa pinaglilingkuran ko, siyang sasama sa akin. Kaya ang dala-dala lang niya sa pagharap nung habang patuloy na nananawagan si Goliath at nagsasabing, magpadala kayo ng ilalaban sa akin, hinarap niya, tungkod ang dala niya at yung kanyang tirador. Sino nag-aakala na lalaban pupunta sa labanan, equip yung kalaban, may sibat, may espada, may depensa, tapos lalapitan ka ng isang bata, dala-dala tungkod. Kaya nga sabi doon, hinamak, nilait at pinagsabihan, ano ba ako, aso? Yun po minsan ang demonyo kasi masyadong mahambog. Yung mga tao na parang alam na alam at kayang-kaya nila, pinapahiya yan ng Diyos. No? Kaya doon sa sitwasyon na yon, sabi ni David, lumapit ka at humarap ka sa akin na full equip ng iyong sandata, pero ako, lumalapit sa iyo sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po sa bawat araw sa ating pakikipaglaban. Ano man yung ating kinakaharap na challenge, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos, may hirapan po tayo magtagumpay. Yung kanina po, siniran ko yung bayaw ko kasi okay na po siya ng mga ilang araw. Kasama na namin sa devotion, naglilid na sa devotion, at maganda na. Biglang nakaramdaman naman ang hindi maganda kahapon. Sabi ko, kasi marami siyang nire-research kanina, kinausap ko, sabi ko, siguro time na ngayon para i-focus mo lang sa isa. Kung sa Diyos, kasi ang daming iniinom, ang daming gamot. Sabi niya, dinobli-dobli na nga niya yung 50 ano ba yun? Milligram, ginawa na niya 100, no effect. Sabi ko, panahon na sa ka ba nagtitiwala sa Diyos? Kasi ako po, kung magkasakit ako, sa totoo lang po, hindi madali ang dinaanan ko eh. Buhay din po. Buhay din. Kasi kung wala siguro ang Panginoon, kung hindi ako natuluyan, baka nasa pagkabuga na nagsusurvive. Kasi talagang lahat po talaga sinabi ko, Lord, sinusurrender ko lahat. Lahat na talaga, lahat ng bagay. Yung heart ko, pinaserso na. Sabi ko, Panginoon, ano man ang ginagawang ito? At kinaharap ko yung demonyo. Sabi ko, ikaw na demonyo kung sakit ka, hindi kita kailangan sa aking katawan. At talaga nagkasuot po ako, siguro mga alas 2 hanggang mag-uumaga. Nung mag-uumaga, iniwan ako. Biglang guminhawa yung pakiramdam ko. Sabi ko, praise God, nagpupuri po ako sa Panginoon. Dati po kasi dito ako natutulog. Nung hindi ko pa po ginagamit yung aircon ay nung pumunta po isang diakono, sabi, Pastor, kailangan mo gamitin yung aircon. Wala naman po na masama na gumamit ganyan. Kaya, dito dati akong tutulog. And thank God na sa ganun pong sitwasyon, lumakas ako, labas ako, parang okay na lahat, wala na yung po kasing naramdaman ko, yung parang kung wala kang paniniwala, pwede mo nakubid ka eh. Nahihirapan huminga, tapos nanghihina. Napaparalyze yung mga ibang bahagi. Yung kamay ko po, pag tinaas mo ganyan, ang bilis mo ba? Pag tinaas mo ganyan, ang bilis mo ba? Hindi ma-maintain. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ang bilis mo bumaba? Pero habang nasa ganun po sitwasyon, nagpipray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, nakikita mo hindi ko na kaya at alam mo kung ako nagdadahilan lang, alam mo kung totoo ang sinasabi ko. Pero ngayon, Lord, nakikiusap ako, huwag mo na ako kunin. Sabi ko, bata pa naman ako, Lord eh. Kasi in-observe ko po sila mama, lahat sa kasi Papa, nag-utsinta mahigit eh. Si Papa nag-bisyo pa. Sabi ko, Lord, hindi ako nag-bisyo eh. Kahit 70 man lang. Parang ganun yung pakiusap ko po. Anda,
pagkatapos po noon, naka-recover po ako, naging okay. Pag umaga naman, balik ulit. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ka welcome sa aking katawan, nasakit ka, lumayas ka na, ba't bumalik ka pa? Tapos binigay po sa akin ang anak, huwag ka magsarili, magpa-pray ka. Magpa-pray ka. Huwag mong sabihin na, tulad ng sinabi ko sa iyo, na hindi lahat ng prayer mo tutugunin ko. Kasi pag ginawa ko yun, magmamalaki ka sa iyo sarili. Hindi. Pinatawag ko po mga alas 10 siguro, o alas 9. Sister Irene, si Mami, si Sister Janet. Sabi ko, pag-pray niyo ako, nandito po kami. Pray kami. Praise God, makapag-pray. Nawala ulit. Pagkatapos ng medyo okay ka na, nag-chat ako sa isang pastor, pag-pray niyo ako. Kasi yung sakit po, parang pauli-uli, parang malilingaon man, balik ng balik. Sabi ko, anong nangyari sa sakit na ito? And after po noon, naipag-pray na ako ng Partidong Granada, ng mga ministers sa North Bicol, hanggang sa Parting Albay. Naka-release po ako, gumanday po. Hallelujah! Sabi ko, magaling na ako. Okay na. Tuwa-tuwa na yung puso ko kasi ang ganda ng pakiramdam ko. Bigla na naman unti-unti nanghihina naman ako. Yung paghinga ko parang umiiksi na umiiksi. Sabi ko, ano nangyari? Saan ako nagkulang? Wala akong maalala. Papray ulit ako. Papray lang po ng papray. Halos 1 linggo. Kasi yung ano ko po sa pagkain, hindi ako makain, hindi ako makatulog. Ang hindi ko maintindihan ano po nung mga gabing yun, mga susunod na gabi, kung ano-ano nakikita ko eh. Hindi naman ako nakamulat, nakapilit naman ako. Pag minutat ko, nawawala naman nakikita ko. Masyadong nawala yung antok, na buong magdamag po. Bigla ako makakabangon, nandito na ako, sinamahan ako ni Mami dito. Tapos si Janet ata, nandito na rin nagtulog. Si Esil. Parang bigla na lang akong bumubuhat na wala sa panahon. Sabi niya, pag bubuhat dahan-dahan, hindi ko magawa yung dahan-dahan, bigla talaga makakabangon. Hindi sila yung nasa sindakan kasi nga, bigla ako nabangon. Sabi ko, hindi ko mapatulog. Nag-pray ako ulit, Lord, patulogin mo naman ako. Kahit kunti lang, nag-iisip na ako na, saan kaya makabili ng sleeping tablet? para makapagpatulog kasi talagang gustong-gusto ko nang matulog. Hindi ako mapatulog. Sabi ko, ipinikit ko na yung mata ko, nilagyan ko na ng, di naman face mask, ano ba yun? Nilagyan ko na, tinalian ko na ng parang towel, hindi pa mapatulog. Hanggang inumaga, na walang tulog. But praise God, tuloy-tuloy ang trust sa Lord. Lord, kasama kita, hindi mo ko iniiwan, kaya praise the Lord. Puri, dadating, hihina, lalakas, hihina. Sabi ko, sige, tuloy-tuloy lang. And thank God for after mga 2 weeks na siguro yun halos ibinalik na yung Lord, yung lakas. Kaya yung pananagumpay po sa labanan at habang nakikipaglaban, hindi madali Ako pinagpipre ko po lahat na bawat isa sa mga kapatiran sa iglesia, especially yung may mga pain sa kanilang physical din, paano ma-overcome. Kasi sabi ko, Lord, ganito po kasi nasa isip ko ba't sa mga pastor ako tumawag? Pwede naman ako tumawag sa mga deacons. Sabi ko, pag deacons ang tinawagan ko, sigurado may mag-u-offer sa akin, Pastor, pasikap ka na ito ang pera. Parang mahirap tanggihan. Ayaw kong ma-open sila. At marami na nagtano sa akin, nagpinto sa akin kahapon na pinaplano talaga na puntahan ako. Ganun. Pero sabi ko, Lord, kung gagawin ko po yun, hindi ko mapapatunayan yung gawa mo. Gusto ko lang po na mapatunayan na ikaw noon, ikaw pa rin ngayon. Hindi po sa nagmamalaki ako, Lord, pero hindi sa, bagamat yung aking pong katawan, ito po yung katawan ng 1987. No? At tandaan ba nyo yung 1987? Ganito lang po yung katawan ko pagpunta ko rito medyo maliit. Kaya lang po nun, makapalambok ngayon, danabok. Pero thank God, naisipan ko sa mga pastor magpapray. At sabi ko, sorry po, sabi ko sa ilang deacon, sorry po na hindi ako nagpaalam sa inyo. Bagamat sabi ko sa Lord, Lord, kung kukunin mo ako, kukunin mo naman
eh. Kahit nasaan ako, bukunin mo ako. Ikaw naman may hawak ng buhay ko. Pero hindi ko ipagkakatiwala sa iyo yun. Sa iba yun. Sa iyo ko pa rin ipagkakatiwala. Kahit anumang ipahintulot mo dyan, kung ako yung matutuluyan dyan, praise God. No? Minsan natulog po ako, ayos ang posisyon eh, para kung hindi na magising, di okay lang. No? At salamat po sa Diyos. Ang problema nga, hindi ako mapatulog, kaya paano magigising? Hindi ako, tuloy-tuloy po. Pero nakita ko po na yung blessing ni Lord, unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa isang beses po, masyado kasing makulit yung aking personalidad sa pag-iingat. Umakyat ako sa taas, pagdating sa taas sa hilo ko. Hilong-hilo talaga, nag-iikutan yung mga haligi. Doon sa rooftop. Imintanim po ako doon. Kinuha ko yung lagay ng tubig. Binuhat ko, para akong lasing. Nagaganon ako. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Espiritu ka ako ng pagkahilo, hindi kita kailangan, hindi ka welcome sa buhay ko. Lumayas ka! Umakyat po si Kevin, nakahawak ko sa poste. Sa isang poste doon sa gitna, kasi baka sa gilid, mahulog talaga eh. Sabi ko, Lord, pero hindi ako nagsalita sa anumang kay Kevin, hindi ako nagsabi ng anumang bagay, kundi sabi ko, Lord, hawak mo ang buhay ko. Sa huling pagkakataon ako, sa iyo ako magtitiwala. Kung nakaya kong makakagat dito, kaya mo kong paubayin ulit doon. Kaya habang nandun po siya, bumawa ako, dahil sabi ko matutumba, tapos may nakakita. Pero thank God, pagdating dito, parang wala lang. Nahiga ako. Sabi ko, Lord, salamat po, nakababa ako, safe. Salamat po, Lord, na ang biyaya po ninyo sa akin, yung buhay ko, nahawak po ninyo, sa akin pa. Thank you, Lord. Praising ako. And salamat po sa Panginoon. Unti-unti. Kung paano unti-unti inaalis yung lakas, ganun din po pagbalik. Unti-unti rin binabalik yung lakas. And thank God, pagkatapos ng maraming panalangin, hindi po isa, hindi dalawa, hindi 10. Tuloy-tuloy na prayer. Kung narinig po ninyo yung mga mensahe, yun po ay mga nung Wednesday, nung Friday, halos yun po ay siyang ginagawa talaga na nararanasan. Sabi ko, Lord, salamat po sa karanasan. Si David po, kaya siya naging matibay yung kanyang tiwala sa Diyos. Kasi napatunayan na niya ang gawa ng Diyos. Sabi niya kay Saul, nag-aalaga ako ng tupa, pag sinala kayo ng leon, meron na pa sa atin, niisip ko kasi yung leon, gano'ng kalakas, nakita ko yung bupalo, hila-hila ng leon. Di sabi ko, ang bupalo, maliit sa kalabaw ng kunti yun, nakaya ng leon, di ang laki ng leon. Sabi ko, paano kaya kinaya ni David yung kung wala kapangyarihan ng Diyos? Diba ngayon makikita mo minsan sa cellphone, may leon na naghahabol ng bupalo o ng kalabaw, tapos kinakagat, tapos kinakaroon ng leon. Sabi ko, ganun pa yung sabi niya dito, kaya rin Saul, pag nakita ko yun, hinahabol ko, inaagaw ko ang kordero, at pinapangahan ko, pinapatay ko. Wow, sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin mapagtatagumpayan ang atake ng diablo sa ating sariling lakas, pero sa kapangyarihan ng Diyos, kaya natin mapagtagumpayan. Sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan po natin yung power ng Lord na, yung sabi nga po nung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na, not by might, not by power, but the power of the Holy Spirit. Yung sa kapangyarihan po ng Diyos, kaya nating mapagwagian yung anumang po na estratehiya, anumang gawa ng diablo, anumang pakanan ng diablo. Kasi nga po, yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang ating kalakasan. Sabi po, yung kalakasan ng Diyos ay, yung kahinaan ng Diyos, dahil sa pinakamalakas ng tao. Kahinaan pa lang yun ng Diyos. Hindi lang yung kalakasan ng Diyos. Gano'ng kakapangyarihan yun. Kaya, doon po sa pinag-uusapan po natin, nag-face to face na eh. Harapan na. Naroon na yung sabi ni Goliath, aso ba ako? Di po minsan may mga challenge tayo sa buhay eh. Para bang nakikita natin yung paghamak sa atin. At si David nag-react eh. Okay, lumapit ka sa akin, may ganyang kandala. Kasi may tagadala pa siya ng sandata eh, si Goliath. Pero ako, lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon na iyong nilalait. Sa atin po, kung ano man pong ginagawa hindi maganda dito sa church, sa atin, hindi
hindi sa ating ginagawa yun. Yun ang ating isipin. Kaya lang po, minsan masakit sa loob, di ba? Ako po nasasaktan pag may ginagawa hindi maganda sa church eh. Pero dito, sabi ni David, ang Diyos ng Israel na makapangyarihan ay nilalaya. Kaya sabi niya, pumunta ako rito para patayin ka. Wow! Faith! Ang faith una sa aksyon. Bago magkaroon ng aksyon, naroon muna yung faith. Yung iba po kasi na-aksyonan ka agad eh, wala pang faith. Ano ba yun? Dapat po yung faith mo may aksyon. Tama? May pananampalataya ka muna sa Diyos bago ka humakbang. Si David po ganun eh. Kaya pagpunta niya, lumalakad siya, no? Na kumukuha na siya doon sa kanyang lukbutan, sa kanyang sisidlan ng bala, ng isang bato. At habang lumalapit siya, ay ignorante siguro si Goliath sa tirador, hindi na alam na pinupuntirya na pala siya. Pinag-aralan ko po yung ganyang tirador, ang hirap pag-aralan eh. Yung isa lang ang tirador na alam natin, dalawa pa ganun. Pero yung pinapaikot, ang hirap pong pag-aralan, talagang may secret para mapatama mo doon sa papupuntahan mo yung bato. Kasi iikutin mo ng ganon. Pero si David, yun ang ginamit niya eh. Kaya, ignorante si Goliath, at karamihan po nangahamon na gawa ng demonyo, ignorante sa gagawin ng Diyos. Yan po isipin nyo. Hindi mas wise ang sa demonyo kaysa sa mga nasa Diyos. Mas wise ang mga nasa Diyos kaysa mga lingkod ng demonyo. And, hindi niya alam, kaya lumalapit si David para masugat siya, matarget siya. Sa akin po noon, yung hanggang sa may pinto na yan, yung ibon na pipit, yung sa gate natin na yan, kaya kong patamaan dito yan, ng tirador. So, sa panahon ko po na, medyo pasikatan po kasi nun sa tirador eh. Ang targetan ganyan eh, piso-piso, salapi, kung tamaan mo yung nakalagay na lata ng ligo, ganon kalayo. Kalayo. And si David lumapit eh. Siguro wala po kasing binigay kung ilang hakbang, pero lumapit siya. Eh siyempre, sibat yung gagamitin, malayo-layo rin naabot ang sibat. Pero naniniwala ko na bago pa si Saul at si Goliath nakaprepare, tinamaan na. Wow! Ganon kabilis. No? Ganun kabilis. Bago pa siya nakapaghanda, akala niya, pipintuhin siya ni David. Hindi alam niya, kinikwento siya ni David. At hindi niya alam ang atakin ni David. Kaya nga nang atakihin siya, pinakawala isang bato, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kagalingan ni David, sumipat, tumama sa kanyang loob, bumuon pa. Kaya nawalan siya ng malay. Ganun lang kasimple po ang pakipaglaban kapag ang Diyos kasama. Ganun lang po kasimple. Marami po tayong pakikipaglaban eh. Minsan sa emotion natin, minsan sa mga tao na kapaligid sa atin, minsan sa mga kung saan-saan na lang na estratehiyan diablo. Dapat po, hindi naman natin atakihin talaga doon sa, kumbaga, ito po kasi labanan nila bansa-bansa. Talagang ginagapi at ang natatalo, inaalipin, pinapatay talaga. Sa atin po ngayon, hindi naman natin ginagawa yun, pero dapat natin gapiin, lipinin sa kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya sabi ko nga po, minsan parang yung kapangyarihan ng Diyos hindi nahahayag, kasi nga po, minsan, walang naglalakas loob. No? Wala talaga mga panampalatayang gagawin ng Diyos. Sabi ko nga po, Lord, gusto ko pong kayong itaas, hindi ako. Kasi sa akin po, wala naman na, alam ko, wala naman po ako eh. Kumbaga, wala akong pwede ipagmalaki. Sabi ko nga po sa pamilya, lahat ng gawain, lahat ng paglilingkod dahil lang sa Lord. Mahihain po ako, wala akong maraming pinag-aralan, at kumbaga, mababa lang. Pero salamat po sa Diyos na kung nakakagawa dahil sa Panginoon. Kaya nga, si David po, hamak eh. Hindi nga qualified eh. Pero nang sumampalataya siya, na magtiwala sa Diyos, hindi siya binigo ng Diyos. Sa buhay po natin mga kapatid, sometimes parang ang hirap, pero kung magtitiwala ka sa Diyos, hindi mahirap kapatid. Hindi mahirap na patunayan ng Diyos na siya totoo. Kaya sabi niya dito, sabi ni David, sa pangalan ng Panginoon, sinabi ni David,
ang Panginoon na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon, ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilistiyong yan. Kaya siya po ay humarap. Sa atin po, humaharap tayo, hindi man araw-araw. Sabi ng iba, humaharap daw araw-araw sa buhay, sa pakikipaglaban sa buhay. Pero tayo po, dapat na humarap na may pananagumpay, hindi yung talunan. Kasi pwede ka nga humarap sa labanan, pag-uwi, talo, o di, logi. Pero kung humarap ka sa labanan, sabi ko, Lord, salamat po, humarap ko sa labanan ng sakit, umuwi, o hindi man umuwi, pero nanagumpay ka, pinagtagumpay mo. Kaya marami po tayong bagay na dapat makita. Sa last part po, sa last part na bahagi, makikita po natin na ang kalaban na tumba at yung mismong kanyang sariling tabak, siyang ginamit ni David para pugutan siya. Ibig sabihin, yung armas niya, siya rin pumatay sa kanya. Sa pakikipaglaban po natin, hindi sa ating kapangyarihan, sa kapangyarihan ng Diyos, yung ginagawa po ng iba para sa atin, pwede natin ibalik to the power of God. Ako lang po talaga iniiwasan ko yung mag-review, mag-cast out, kasi yung faith ko po, kasi dumating na po ako sa pagkakataon na masyadong critical yung kalagayan. Sabi ko, kung sa pangaral ng Ebanghelyo, merong magsasaway ka sa akin, dumating na po kasi sa amin doon sa panahon ng mga 1979, na stricto masyado ang mga tagalabas. At natagpuan ko po sa likod ng chest, kaya yung likod ng chest sa madamo, sa puno ng Diyo, mayroon talagang mga nagbabantay, mga nakikinig doon kung ano yung sinasabi. Ano rin po ako pag nangaral tagos din sa buto. Kahit hindi ko alam na may nakikinig. Pero thank God na sabi ko kung may papasok sa church at pahihintuin ako dala yung kanyang Armalite, kahit itutok niya hindi puputok. Yun ang aking faith. Hindi pa naman po nasampulan ako itak Binunutan ako ng itak. Pero thank God, pag sinabi ko, kapatid, ang sabi ng Biblia, ang gumagamit ng tabak mamamatay. Kung ayaw mo mamatay, isauli mo ang tabak. Binalik naman, kaya ayaw mo mamatay. Biblical po yun. Yung kapangyarihan ng Diyos meron pong nangyayari. Kaya dito po, si David, ginamit din niya para magpagtagumpayan. Yung sinabi po niya, nangyari, hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil ang Diyos kasama niya. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang kasama natin sa buhay natin, sa paglilingkod natin, ano man po ang challenge, ano man ang hamon, malalampasan lang natin yon. No? Lalampasan lang natin yan. Siguro yung iba, inip na po na matapos na yung ating quarantine, matapos na yung ating lockdown. Pero sa akin po, sabi ko, thank God. No? Alam po nyo, ang daming mga pagpapala na dumating. Kahapon, tinawagan ako ng isang kaibigan kong pastor. Sabi niya sa akin, Pastor, gusto kong sabihin na ikaw yung ina-appoint kong provincial coordinator ng Kamsur. Sabi ko, sa ano po yun? Para sa mga fund ng mga pastor, tulong sa mga pastor. Sabi, ba't ako? Huwag ka nang tumanggi kasi ikaw yung, alam ko marami kang trabaho. Kaya yun po, pinaghandaan ko na, naguntak ako ng mga pastor, and thank God, may biyaya po ang Diyos. Ibig sabihin sa paglilingkod sa Diyos, sabi ko nga po, grabe yung pasalamat ko sa Panginoon. Bakit? Ilang linggo, 8 linggo tayo ngayon Pa 8 linggo tayo ngayon na hindi regular yung ating pagdalo. Pero sa loob po ng mga linggo na kalaan, salamat po sa Diyos, sinustain. Sinustain po yung needs. No? Lagi naman po kaming may nagagastos at may naibibili. Minsan kunti, minsan marami. Okay lang, basta't meron. At sabi ko, Lord, salamat po. At kahapon nga po, pagpunta ng mga kapatid, grabe, sabi ko, marami po sila na mga dinala. Sabi ko, Lord, salamat po. At yung iba nga po, nabasa pa yun dito. Gusto rin niya i-share sa iba, sa atin, kaya lang hindi na po lahat na makakapunta. Akala ko kasi kaunti lang pupunta. Kaunti lang naman po, pero siguro po mamaya na natin pag-usapan yan. No? Pero ang buti po ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya.
Kaya kung ikaw po nagtitiwala sa Diyos, wala kang dapat katakutan, hindi mo dapat problemahin kung ano man yung na-encounter mo kasi lalampasan mo lang yan. Lalampasan lang natin yon. Sa buhay po natin sa paglilingkod sa Diyos, alam po niyo, isa sa gusto kong makita natin, yung after nito, ano yung mga susunod? Ang isip ko po, blessing. No? Kasi magiging monthly po yung pinaka-allowances dun sa kinausap ko ng pastor ngayon. Sa mga pastor. Kasi tinanong ko yung membro, wala na po yung membro. Sa mga pastor. And sabi ko, Lord, salamat po sa blessing. Nakapokus po ako. Pero kung ano pa man po ang darating, no? Ano pa man darating, nakaready po tayo papurihan ng Diyos. Sa buhay po natin, kahit ano pa yung dumating na yan, sa akin po, salamat sa Lord, nagkasakit. Thank God na nagkasakit po ako, lockdown. Kasi kung hindi, kukulitin ko talaga yung sakit na yun na magsama-sama na lang sa akin. Magbibisita ako. Ilalaspot sa, hindi naman laspot sa yun. Hindi, idadala mo yun. Iaahon ko ng bundok yun. Sige nga, kung tatagal ka sakit ka, sumama ka hanggang bundok. Pero salamat po, lockdown, talagang pinagpahinga. Sabi nga ni isang kapatid kahapon, tama-tama pastor yung lockdown. Sabi ko, opo, nakapagpahinga po ako. And salamat po sa Diyos ngayon, maayos yung tulog, yung pagkain na lang po ang medyo nagbibita po yung sarili. No? Pag umayaw, mahirap pilitin. Sabi ko, praise God, salamat po sa pagkain ng nakakain pa. Kaya thank God na yung lahat po na pinapahintulutan ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy lang po mga kapatid. Lahat ng nangyayari, tuloy-tuloy dadaan lang po yan. Nagkasakit ka, gagaling ka. Hallelujah! Meron kang problema, malalampasan mo yun, malalawala din yun sapagkat ang Diyos kasama. Kapag kasama po natin ang Diyos, tulad ni David, hindi man siya bihasa. Siguro ganun din nating rason. Hindi tayo bihasa. Pero kung kasama ang Panginoon, magwawagi ka. Hindi dahil sa ikaw ay magaling, kundi dahil ang Panginoon ang magaling. Purihin po ang Panginoon. Mag-pray po tayo. Salamat sa iyo, aming Diyos. Sa katapatan, sa kabutihan, salamat po sa mga kapatid na iyo pong pinagpala sila, hindi lang sila mga sa tahanan, kundi sa ilang mga kasamahan po ngayong umaga. Hayaan pong madama po ng bawat isa amin ang galak sa puso na ikaw ang aming Diyos na kasama namin sa lahat ng oras at sa anumang sitwasyon, anumang hamon ng kapaligiran. Sa amin, Panginoon, hindi mo kami hinahayaang mag-isa, sinasamahan niyo kami. Lord, kung mayroon man po sa amin ngayon, sa mga tahanan na nakikinig na meron po silang mga challenges sa kanilang mga buhay. Ano man po ito, kahirapan man o karamdaman man o anong mga bagay, bigyan po sila ng lubusang tiwala sa iyo na ito po ay kanilang mapagtatagumpayan dahil sa iyo na makapangyarihang Diyos. Ikaw lamang po ang nangako nito at siya makatutupad nito. Bless mo rin po ang lahat ng nakikiisa sa aming pagsamba na maramdaman po ng bawat isa ang galak sa puso na ikaw na aming Diyos ay tunay at totoo na hindi mo kailanman pinababayaan. Thank you, Lord. Bless mo po kami na patuloy po kami maglingkod na may kagalakan, maglingkod, Panginoon, na lubos po ang aming papurit parangal sa iyo. God, itinataas ka po namin sa umaga pong ito at patuloy kaming papasalamat sa mga kapatiran na patuloy mong ginagamit upang patuloy na maging kabahagi at katugunan sa mga pangailangan ng iyong mga lingkod. Patuloy mo ipadama sa kanilang kagalakan at ibuhos ang kasaganaan sa buhay nila, spiritually, physically, and materially. Lord, ang dalangin po sa iglesia ito, patuloy kang maitaas. Yamang nahahayag na po ang kadakilaan po ninyo, patuloy ka pong makita sa dako pong ito na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ang pagpapala po ipadaluhin ninyo sa bawat tahanan, sa bawat isang nakikiisa po, sa panonood, sa pakikinig na iyong salita. Maramdaman po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran po namin, siya pa rin Diyos noon at siya pa rin Diyos ngayon at nanatiling Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat magsabi ng Amen. God bless you.